Apat na senador dawit sa issue ng flood control budget. Yan po ang panayam dito sa isang interview mapatungkol dito sa flood control issue. Nako po, ito, sino kaya itong mga senador na ito? At ito po ba involved din pa rin? Kamakailan lang ay may napag-usapan po na may ilang mga senador na dawit din sa pinagbabawal na droga o pulburon. Nako po, ito na. At ito, Mayor Magalong na talagang matapang na pahayag dito sa mga congressman na hindi sumasang-ayon sa kanyang pahayag mapatungkol sa nakawan sa flood control. Ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros. At syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto, no, grabe. Sino kaya mga senador ito na involved dito sa nakawan or budget dito sa flood control na to? Kayo ba ay may hula na? Ako meron din eh. Yung isa nagsisimula sa letter K, yung isa sa letter R, yung isa naman sa letter B, at yung isa sa letter ano bang letter? Letter S. Nako, marami tayong pwedeng pagsuspetsahan kung sinong mga senador ito yung involved dito. At yung about naman sa droga, nako, alam naman na natin kung sino yung parang galit na galit dyan sa mga Duterte. Alam naman natin na pag galit ka sa Duterte ay isa kang matatawag na lehitimong drug lord or kaya addict. Dahil alam naman natin na marami talagang nasagasaan nung panahon ni Pangulong Duterte nung kampanya. Kampanya kontra druga. No? So talagang magagalit talaga ang ibang mga senador na lalo't ikaw ay gumagamit ng pulburon. So eto na nga, no, dito muna tayo sa pahayag ni Mayor Magalong Baguio. Mayor Benjamin Magalong hindi hingi ng sorry sa pagpahayag at paglahad ng ano yung nakatabon dun sa ano na yun. Ito, X natin to. Paglahad laban sa flood control. So ito po, panoorin natin. Umalma mga kongresista matapos tawagin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isang moro-moro o palabas lamang ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa flood control projects. Ayon kay Magalong, may ilang mambabatas ang sangkot sa mga questionabling proyekto. Hamon naman ng mga kongresista maglabas ng matibay na ebidensya at pangalanan ang mga tiwaling opisyal para hindi sila lahat nadadamay. Hindi, tsaka alam nyo, ang maganda dyan, Congress at Senate, imbitahin nyo si Mayor Magalong para doon niya ilabas. Kasi mamaya, ang mahirap niyan, halimbawa, sa isang interview lang ilalabas niya, pangit ng ganun. Maganda na yung sa isang hearing ilabas ni Mayor Magalong yung mga ebidensya na hawak niya. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga listeners. Mayor, nanawagan po si Congressman Benny Abante na pawiin niyo raw ho yung inyong pahayag laban sa mga kongresista. Ano po ang sagot niyo rito? Unang-una, hindi naman dapat ako mag-apologize. In fact, sila dapat na mag-apologize. Dahil sa ginagawa nila sa taong bayan. Benny Abante. Kaya nga sila sabihan na mahiya kayo. Diba dapat? Sa pool. Alis na yun, dapat sila mag-apologize. So, ako mag-apologize, ito naman. Pangalawa, alam naman nila kung sino sama nila eh. Unang-una, ulitin ko ulit, ano? Alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, kapwa nilang kongrista, kilala nila kung sino yung may mga kalokohan dyan. Tama. Pinag-uusapan yan eh. Kaya, saka bakit parang masyadong affected tong si Congressman Benny Abante. Anak ng teteng, sa totoo nga lang, talo ka na, nanalo ka lang eh. Ba't masyado kang affected? Una-una, sa lahat ng interview ni Mayor Magalong, wala naman siyang inilabas na pangalan. So bakit kailangan mong mag-react? Wala naman na babanggit doon na Benny Abante, no, na isang
na isang pastor na ugaling demonyo, wala namang gano'n na nababanggit doon. So bakit parang affected ka, Congressman Benny Abante? Bakit gano'n, ha? Bakit ka affected? Bakit parang big deal sa'yo? Alam nyo, yung mga opinion, katulad niya, opinion ni Ping Lacson mapatungkol sa flood control, opinion ng lahat, katulad nito ni ni Benjamin Magalong, general opinion po yan, anak ng teteng, congressman ka, di mo alam yun. Ako nga na elementary lang, alam ko, tas ikaw hindi mo alam. Minsan yung utak mo kasi linis-linisin mo, muriatic mo yan. Muriatic no? Yung paano ka magtitiwala sa, alam mo, kayo yung tinawag na mahiyain, batas magkakanta kayo ng sariling investigasyon. Ewan ko lang kung saan tutungo yung investigasyon nila. Tama. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari dyan sa investigasyon nila. Tama! Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nilalahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, nadadamay na yung buong kamara. Ang hamon din nila sa inyo, maglabas na daw ho kayo ng pangalan. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Yan, tama. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan Maglalabas na lang ako ng pangalan, ang gagawin ng mga yan, kakasuhan nila ako ng katakot-takot. Tama. Isang oras ko, kapiprepare ko ng mga affidavit ko, kapiprepare ko sa mga kasong ipapay nila sa akin. Ganun naman talaga yung mga yan. Kaya sa tamang panahon at sa tamang tao at sa tamang forum, doon po ako maglalabo. Kailan po kaya yung tamang panahon, tamang forum at tamang tao? Lahat po naghihintay. Mayor Magalong. Hindi ka may mga senator, may Lacson. Nakala ko ba ipapatawag nila ako? Inintay ko nga na ipatawag nila ako So pag kayo po pinatawag, ay tingin nyo po, doon po ay sasabihin nyo ang mga nalalaman ninyo, ang konkretong mga nakuha nyo pong mga detalye? Doon nyo po isisiwalat na? That would again depend kung ano yung tanong nila, Cheryl. So siguro, I'll just cross the bridge when I get there. Hanggang ngayon po ba, wala pang naipapaabot sa inyo kung naimbitasyon ng Kamara? Wala pa naman. Naghihintay nga ako Sa ngayon, wala pa naman, Cheryl. Para naman... Ayun naman pala, Benny Abante, wala naman pala kayong binibigay na na paanyaya kay Mayor Magalong. So maganda nga, di tama naman yung sinabi ni Mayor Magalong, una, kakasuhan siya. Halimbawa, ilabas niyang pangalan dyan, Saldico, Benny Abante, Luistro, Kimbo, Kangkong, Kangkong tuloy. 'Di ba? So so mahirap 'yan, 'di ba? So kakasuhan siya hanggang sa sasabihin sa kanya fake news, ganito ganyan. Maganda na 'yan na sa tamang forum. Halimbawa sa Senado, ipatawag itong si Mayor Magalong, maganda 'yon. Doon pwede niya nang ilabas talaga 'yan. At ako naniniwala ako na may hawak ito si Mayor Magalong dahil hindi niya naman siguro sisirain yung pangalan niya para lang, 'di ba, sa ka-fake newsan. So alam natin na meron talagang hawak. So kung ako ang tatanungin, gugustuhin ko talaga na sa magandang forum. Tsaka kung diyan sa Congress medyo malabo. Oo, kasi una-una kayo lang din naman nandyan. No, tapos kayo din mag-iimbestiga diyan sa issue ng flood control. Parang katarantaduhan nga naman 'yun. Okay, Congressman Zia Adyong, nakaka-insulto raw ho sa Muslim community ang paggamit po ninyo ng salitang moro-moro. Ano ang tugon nyo dito, Mayor? Alam mo, kung titingnan mo sa dictionary, moro-moro, parang komedyante yan Diba? Yun ang incon dyan komedyante. It's not at all designed to disrespect the Muslim community. Unang-una, more than a decade ako dyan sa Mindanao, I fought for the Muslim people. I fought in Sulu, I fought in Basilan, I fought in Maguindanao, ganyan din sa Agusan Norte,
At ibang lugar dyan sa Mindanao. Diba? Taga Luzon ako, pero nandyan ako, nakikipaglaban ng protect ng Muslim na Pilipino. At kung titingnan nila, dito sa here, Mahina yung signal ni Mayor Magalong. Yung Muslim community. No? Bata pa yan, hindi pa niya naranasan kung paano makipaggera at paano makipaglaban para protektahan ang interest at ang kinabukasan ng Muslim communities. Boom! Pahiya! Kaya wag nilang ibahin, wag nilang dalhin sa ibang panininis, wag nilang i-divert yung attention sa mga ganun. Mahal namin ang Muslim community po rito sa siyudad ng Baguio. At nung nandyan ako sa Mindanao, mahal ko yung Muslim communities dyan. O Muslim brothers natin, sisters natin dyan. Ang sinasabi ko lang is yung investigasyon na ginagawa nila. Sige, patunayan nyo nga na may pupuntahan dyan. Hintayin natin. Hintayin natin kung anong endgame dyan, Sheriff. Pero kung doon po sa mga, sabi nyo nga, hindi biro, no? Matagal nyo nang inimbestigahan to, yung pangangalap po ng mga detalye, ay ilang pangalan po ang meron kayong hawak? Wala tayong papangalanan. Ilang pangalan po ang hawak ninyo na may matibay na ebidensya na sangkot po sa korupsyon? Nako. Alam mo, Cheryl, you're a classic case of insisting to insist. Magaling ka magtanong. Hintayin na lang natin, Cheryl. Hintayin na lang siguro natin, Cheryl. No? Hintayin na lang natin. Opo. Puntahan ko naman po itong pahaging sa inyo ni Congressman Richard Gomez na ginagamit nyo raw po yung issue ng korupsyon dahil nga may away lang kayo sa kinatawan kinatawan po ng Baguio City. Bakit daw ho dinadama yung buong Kamara kung may problema lang po sa ilang kongresista? Alam nyo, kagaya nung sinabi ko kay Benny Abante, general opinion nga yan. Ngayon, kung ikaw na congressman, involved ka doon sa nakawan sa flood control, masasaktan ka talaga. Kung ikaw, malinis naman yung konsensya mo, ba't mo kailangan masaktan? Ito si Congressman Richard Gomez, tawag dito, kala namin okay ka, isa ka rin palang gunggong. Isipin nyo maigi, general opinion yan. Ba't pag halimbawa ganito, pag sinabing ko bang may addict sa Senado, so lahat na ng senador addict doon, ganun ba? Diba? So hindi ho ganun. Ang pinupunto dito ni Mayor Magalong, may mga corrupt na congressman. So, kung may mga corrupt na congressman, hindi lahat yun. Wala naman siya sinabi na lahat ng congressman corrupt. Ibig sabihin, kasali doon yung mga apo ni Pangulong Duterte, yung anak ni Pangulong Duterte na si Congressman Paulo Duterte. So, hindi ganun yung opinion doon. Ewan ko ba dito, napakatatalino nitong, alam ko may mga tamang pinag-aralan na alam naman na nila yung mga sinasabi ni Mayor Magalong. Nagtataka lang ako, masyado nilang alam niyo, masyado nilang binibig deal. No, kung hindi ka naman kasali doon sa issue ng flood control, ba't ka masasaktan? Napakadali nun. Siguro. Saka ito maputol ko lang kung halimbawa man na nasasaktan kayo na pati lahat kayo nadadamay sa issue ng flood control, ang gawin nyo, mag-imbestiga kayo kung sino talagang kapwa nyo congressman ang mga involved dyan. Diba? Yun dapat i-push nyo na lumabas ka na kasi pati kami nadadamay sa issue mo. Managot ka na sa ginawa mong krimen. Krimen nito, hindi ito matatawag na basta-basta. Itong pinakamalaking krimen sa Pilipinas na nangyayari ngayon. So, ganun dapat, i-push nyo yung mga kapwa nyo congressman na lumabas na at magsalita na at umamin na sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ganun lang ho kasimple. Hindi yung titirahin nyo si Mayor Magalong, wala naman siyang pinapangalanan. And wala naman siyang sinabing Richard Gomez. Wala naman siyang sinabing Benny Abante. So bakit, diba? Ba't kayo nasasaktan? Compelling reason kung bakit niya ginawa yun. Kasi kaibigan ko yan . At
honorary member ng klase namin yan. Kaya nagulat talaga ako, bigla siya nagsalita. Mhm. So, siguro intindihin na lang natin. Sa tingin ko, sabi ko nga, there's a compelling reason why he was forced to say that. Kaya iniintindi ko na lang, una-una, useless lang na makipag-argue kung yung kabilang partido hindi naman nakikita yung katotohanan. Walang appreciation sa katotohanan. At gaya na sinabi ko nung isang araw, kung nasanay ka sa kadiliman, you won't appreciate yung liwanag. So, ganun na lang siguro, Cheryl. Intindi na lang natin siya. O kasi sabi niya unahin nyo na muna daw pong ayusin yung mga problema sa Baguio, gaya ng air quality, traffic, basura, at overcrowding daw po, bago batikusin ang Kongreso. Siguro maganda pumunta siya rito at magtanong siya sa mga tao dito. Yun, nagkahamonan Ano na. na lang yung mga awards na natanggap namin kung gano'n kami rito. Tama. Kupal din pala to si Mayor, una Gomez. na po kayong nanawagan ng independent investigation nga dito sa issue, lalo't pawang mga kongresista ho yung sangkot. Pero sinabi ng palasyo na hindi na ito kailangan dahil may direktiba na ang Pangulo sa Regional Project Monitoring Committees. Sa tingin niyo ho ba ay sapat na ho ito? May patutunguhan nga ho ba ito? Alam mo, Cheryl, naniniwala ako na may pupuntahan ito. At naniniwala rin ako na may strategy. Siguro magkaiba lang kami ng approach ng ating presidente, no? Pero siguro meron siyang strategy, meron siyang direction, meron siyang framework. But at the end, naniniwala ako na nagsalita siya. Nagsalita siya at pinangahawakan ko nga yung binanggit niya sa akin. It is there to clear the Marcos name or redeem the Marcos name. At dito nga, it's all about leaving a legacy. Kaya siguro ito na yung legacy niya. At sa tingin ko, the President will not miss this opportunity to leave a legacy for the remaining 3 years. At based no sa mga natatanggap kong impormasyon sa mga malalapit din sa kanya, nakakilala ko rin, talagang hellbent siya talaga na tutukan itong matinding korupsyon. Hindi lang sa flood control project, pati iba-ibang mga proyekto na rin na nangyari. Kaya naniniwala ako na may pupuntahan ito. Sangayon ho ba kayo sa mungkahin ni former DPWH Secretary Rogelio Singson na kanselihin muna yung flood control projects para bigyan daan ng investigasyon? Well, siguro isa rin yan sa panukala niya, i-cancel muna. Kasi nga matindi yung anomaly, ano? Opo. Pero siyempre, kailangan din sigurong delikadesa. Siguro mag-leave din siya kasi ahensya na niya, nasa limelight eh. Kaya siguro, yun lang ang suggestion ko sa kanya, pero decision nasa kanya pa rin. Ito po ay mensahe nyo kay Secretary Bonoan. Yeah, siguro, mag-take the leave. Siguro yun, siguro pinaka-appropriate. He has to take the leave. Marami pong So yun yun yung panayam ni Congressman Mayor Magalong. So marami talagang umiiyak po ngayon ng mga congressman dahil dito sa pahayag ni Mayor Magalong. Pero kung ikaw talaga, kung iintindihin mo talaga yung sinabi niya, wala naman siyang tinutukoy na pangalan. Nasa sa kanila kung sino yung talagang magnanakaw. Sila yung sila talaga yung tawag dito, sila talaga yung mga talagang gumagawa ng katarantaduhan. Eto, syempre, kailangan din natin ng katatawanan. Eto, may isang congressman na alam nyo, nung napanood ko to, tawa ako ng tawa kasi sabi ko, anak ng teteng, paano masasabi mong hindi naniniwala kang hindi involved ang kamera sa nakawan sa flood control? Diyan nga nanggagaling, diyan nga nagsimula. Diba? So ito, panoorin natin. Kumpiyansa si House Committee on Public Order and Safety at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na hindi ang Kamara ang nasa likod ng questionabling insertions sa 2025 national budget.
Kaya naman pinagsusumite nito ng variance report o ulat ng pagkakaiba sa pagitan ng inaprobahang 2025 budget sa Kamara at ang nilagdaang budget ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi yung net naman yung general appropriation bill na sinabit naman namin after the Magsalita to, kala mo lasing eh. No? Ay, tagay pare, tagay. plenary session, maayos naman po at that time mataas ang budget ng DepEd sa lahat. Second, may budget yung PhilHealth. Pero along the way, pagdating po sa Senate, dumaan sa Senate, nagkaroon ng BICAM at yung ma-approve na po yung GAA, iba na. Sa unang araw ng deliberasyon ng Kamara para sa 2026 National Expenditure Program, inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na pinigil ni PBBM ang paglalabas ng pondo na nagkakahalaga ng 60 to 80 billion pesos mula sa 6.352 trillion pesos na halaga ng pambansang pondo para sa taong ito. Ito ay dahil hindi umano sang-ayon sa prioridad ng administrasyon ang mga alokasyon sa budget items. The fact is, Mr. Speaker, is that the President today has withheld some appropriations passed by Congress. And these are realignments because they're not consistent with the Philippine Development Plan or the priorities of his administration. Hindi naman sinagot ni Congressman Valeriano ang tanong kung ang Senado ba ang nasa likod ng congressional insertions. Meron naman na kasing paper trail po yan, di ba? So, akin dyan, pagka sinabit during the press, during the budget hearing na secretary ng DBM, makikita naman po natin yan eh. Kung saan nanggaling yung insertion na yan, kung saan na bago. Confident po ako na hindi sa House nanggaling yung insertion na yan. Nakakaladkad ang kontrobersya ng 2025 national budget sa deliberasyon ng panukalang pambansang pondo para sa 2026. Sa Martes, August 26, muling ipagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa proposed national budget. Rosa Licoz. Lupit eh, no? Kanya-kanya ano sila ngayon eh. Kanya-kanyang turuan. Oo, kanya-kanya silang kanya-kanya silang turuan, no? Sa ano na to. Oh, saan na 'yon? So dito tayo. Oh, ito po yung congressman na pinaringgan, no? Sabihin na natin pinaringgan ni Senator Ping Lacson. So ito nagpa-interview na siya. So tignan natin kung baka may tayo dito. May masasagap tayong balita at ito isa rin to sa mga tumanggap di umano yung na pinakamalaking isa sa mga malalaking kontrata or pera na nakuha or isa itong congressman ba to? Oo nga, representative 1st District Oriental Mindoro. So ito panoorin natin. Good evening, Ms. Pinky, and good evening to your listeners and viewers. Thank you, sir. Senator Ping Lacson's privileged speech talked about flood control projects that were either substandard or even ghost flood projects or guni-guni, yun nga po ang tawag niya, non-existent. And in his speech, sir, you were the only lawmaker identified, that would be the right word, identified, which formed part of his presentation dahil po sa inyong naging accomplishment report. Sir, first of all, what is your reaction to this? Well, that is really most unfortunate and very sad, that my name was dragged into this flood control controversy. I want to stress that, first of all, for context, Oriental Mindoro is a flood-prone province. If you will recall, in the press conference of the President a few weeks ago, he mentioned the top 10 flood-prone provinces, and Oriental Mindoro, I think, is number 8 or number 9. But in terms of the number of flood control projects, my province is included in the list of projects with the most flood control projects. So, kailangan po talaga may flood control sa amin, probinsya, dahil kami flood-prone. Pero yung pong inilagay ng DPWH mga proyekto, yun po ay submitted nila. Initiative po nila yan, proposal nila, that they included in the
NEP or the National Expenditure Program beginning Ba sa Mindoro? 2003 Parang until naman. 2025. Yeah, but Congressman, the reason your name was flashed was because of, I guess I would say, if it would be fair to say, your doing, because when they checked, at least the team of Senator Ping Lacson checked, dito po nakasulat yung Congressman Arnan C. Panaligan, House of Representatives, January 8, 2024. Ito po yung lumabas na midterm accomplishment report. Funded, yung nakasulat was supposed to be funded by your office. Is this something you agree with, sir? Can you confirm this? Yes, technically, those projects are funded not by office, but by Congress in general. After all, it is Congress that passes and enacts the General Appropriations Act. So, kung tutusin, technically, tama naman na Kongreso ang nag-fund doon, congressional funding. Kaya isinasama po naman natin sa ating accomplishment report. Yan po naman yung ginagawa all over the country na yung mga proyekto ng gobyerno ay ating ina-attribute na accomplishment. Opo, you're owning up to this. Ito po at least yung inyong accomplishment report from June 30, 2022 to December 31, 2023. In Nawan, it's 3.728 million and in Baco, it's 807 million. Yes, as an accomplishment. That is an actual accomplishment. Kasi nga po, yan po ay nakalagay sa General Appropriations Act na enacted ng Congress. Sorry. Pero yung proposal po, yung original proposal ay nanggaling sa DPWH. Yes, sir. I want to correct myself there. That's 3.7 billion. I think I said million. Sa Nawan. Okay. So, balikan po natin yung sinasabi mo. Galing po ito sa NEP, no? The NEP, National Expenditure Program, coming of course from the executive branch of government. Basically, galing po yan sa Malacanang. Ito ho bang sabihin po natin sa Nawan na 3.7 billion and Baco na 800 million. Did you see this in the NEP nung inyo pong binusisi ang National Expenditure Program? Yes, ang procedure po kasi sinasabit ng Executive Department through DBM ang NEP sa Kongreso. So tinitingnan po namin ang allocation bawat district. Nakalista na po yan. Hindi po tayong proponent. We can say tayo ay recipient ng proyekto pero hindi tayong proponent. Ang DPWH ang naglagay niyan, nag-identify ng projects kung saan ilalagay at magkano. Dahil alam naman siguro ng DPWH yung mga flood-prone areas sa aming probinsya. And you knew, you were saying that you knew about this upon your analysis, your examination of the National Expenditure Program, na meron ho talagang 3.8 billion sa Nawan at meron pong 800 million sa Baco. You knew this. Ibig sabihin, totoo pa rin. Yan, kasi po nakita natin sa NEP. After submission ng DBM, tinitingnan natin yung portion ng DPWH, nandun po yung mga proyektong yan. And would you say, Congressman, sorry to interrupt you, and would you say that you were quite happy or even ecstatic that medyo malaki po itong naging budget para sa Nawan at 3.8 billion? Nagkapasalamat po kami dahil yung pong Nauhan at Baco ay talagang flood-prone. If you will ask yung mga taga rito sa Oriental Mindoro, kawawa po yung mga lugar na yan, talagang kaunting ulan, yung habagat season, ay lubog sila, hindi lamang yung mga so dito, inaamin ni Congressman Arnan C. Panaligan na totoo naman lahat ng sinabi ni Senator Ping Lacson. At ayun nga, ang laki ng pondo nila dito, nasa 3 billion, no? So ang pinaka-question kasi din dito, ang laki-laki ng pondo diyan sa distrito mo, Congressman, bakit sira-sira yung mga flood control dyan? Katulad niyan, yung nagpe-play sa video na yan, kitang-kita na ang daming wasak. So, ang laki-laki ng pondo nyo, tapos yung flood control hanggang ngayon hindi pa rin tapos at ang daming mga babalikan na mga gagawin ulit. So, yun, additional budget na naman. Tapos, kapag hindi na naman nagawa ng gusto, panibagong budget na naman ulit. Mga town center nila ay lubog. At yung pong area na yan ay major agricultural areas, palay areas. Kaya nga we're thankful. I said in previous interviews na 2009 pa may ginawa kaming master plan pero hindi na pondohan kahit 1 centavo. It was only after ilang years, 24 years ba yun? 2023, nung nagsimulang mapondohan yan. So we are of course we welcome those projects, Hindi naman namin sukat akalain na may problema pala sa design
or sa implementation. Congressman, that is another matter. what do you think happened from 2009 that you already had supposed wanted plans, no, especially for Nawan, dahil nga flood prone po itong area na to, and all of a sudden in the past year or so, you have this 3.8 billion. I guess the question would be, Raymond, 3.8? naging malakas ho ba, for example, si Congressman Arnan Panaligan sa House of Representatives or sa DPWH man lang para po Uy, magandang katanungan yan, Ma'am Jinky, ha? bigyan ng 3.8 billion ang Nawan? Hindi po natin masabi yan dahil sa madagal na panahon nga po, hindi na pondohan. Maaaring walang pera ang gobyerno ng mga panahon nagdaan or hindi napansin ng DPWH. Pero noong 2023, ako po yung neophyte congressman noon, kaya hindi tayo hindi tayo malakas noon. Ano po, maaaring nakita nila na flood prone. At hindi ibig sabihin na neophyte congressman hindi na malakas, ha. Maraming mga young gun ngayon na malakas. Dahil sinusunod nila ang kagustuhan ng kanilang pinuno. Kalokohan po 'yun. In those years, before those years 2023, nakita nila ang malaking baha, patuloy na malaking baha sa Oriental Mindoro, kaya marahil naisipan ng DPWH na dito na nila ilalagay yung mga malaking amount na yan. Kaya nga po, we welcome that kasi nga matagal kaming walang proyekto na flood control na kanyang kalaki. Congressman, if you don't mind, pakiulit po yung inyong sinabi kanina. I didn't quite get that. Siguro sabi niyo po nung mga nakaraan, hindi po ako malakas. How did you mean by that? No. What I mean is, noong 2023, bago po akong congressman, wala po tayong lakas sa House. Tayo neophyte lang noon. Kaya wala po tayong capacity to lobby or to ask for that big amount. Ang aking pong point ay maaaring nakita ng DPWH na talagang flood prone na aming lugar, maybe before 2023, even 2023, nakikita nila na almost every year ay lubog ang mga bayang ito. So, maaaring naisipan nila na dito dapat ilagay ang mga flood control projects na malalaki. In 2023, what was the budget for Nawan for flood control projects? Sir, yung sinabi yung neophyte pa lang kayo? Wala akong listahan ngayon, hindi ko dala nasa office sa Congress, but that's certainly substantial, ano? Nasa billion siguro yon. Baka yun ay 1 billion. But those amounts, more than 1 billion, but those amounts are still not enough para gawin yung protection dike. According to the DPWH, 200 kilometers ng river ang kailangan malagyan ng dike, both sides. 200 kilometers? Yes, kasi ganun po kahaba ang aming mga ilog at karami. So, both sides pati po yon kasi hindi po pwede antay kayo isang side lang. Kasi dapat protektahan ang both sides, yung mga barangay on both sides of the river. So, 200 kilometers daw. But according to the DPWH, nasa 35 or to 40 kilometers pa lamang ang na-accomplish nila. So we can imagine yung malaking pera na requirement sa ganyan. Napakahaba pa po at talagang binabaha kasi mahaba po kasi yung aming ilog, yung Bukayaw River and Mag-Asawan Tubig River are really massive rivers na nagkukos ng baha sa amin every year na lamang. And I know in previous interviews, you were already explaining that the budget is really first nanggagaling po sa executive, which is the National Expenditure Program, pupunta po sa House, magkakaroon po ng House Gab, meron pong small committee doon at magkakaroon po ng BICAM. Ito pong perang ito, would you say categorically, in the, let's say, 2025 budget, sir, that there was no instance at all that you spoke to any maybe district engineer of the DPWH or any co-congressman na lagyan naman ng funding ang Nawan dahil grabe na ang baha? Wala po tayo nakausap na member ng BICAM. Hindi po ako member ng BICAM in the first place. Kaya maaaring yung agency mismo na po propose kasi normal naman yan na yung mga agencies, departments ay humihingi ng dagdag. Pag nakita nilang may ibang source, may ibang source ng funding, maaring naglalabi sila sa BICAM. But not being a member, I cannot speculate kung paano nadagdagan ang mga pondo. Isa pa po, ang isang we have to stress also na pag na-aproba ng House ang budget, napunta po sa Senate yan. Tapos may conflicting provisions between the Senate version and House version, kaya nagkakaroon ng BICAM.
hindi po natin maalis na marami rin po mga priority projects ang Senado. Yes. Pero di po nagre-request sa kanila, may mga governors, mayors, even barangay captains, alam ko lumalapit po sumusulat sa mga senators for funding. At yun ang ilalagay marahil nila ng Senate sa version nila. At yun ang reconcile sa BICAM. I cannot confirm that dahil hindi nga po ako member ng BICAM. Yeah, I'll repeat my question, sir. My question was not that if you were a member of BICAM, nagkaroon ho ba ng pagkakataon na kayo mismo, dahil nga kailangan po ng yung congressional... Layo na ng ano niya, layo ng mga sagot niya sa tanong. Oo, naguguluhan na ha. District hindi ho ba ng mga flood control projects? Ang tanong ko po, was there ever a time that you spoke to, for example, the DPWH, anybody there, or district engineer there, or even your co-congressmen or congresswomen, para po lagyan ng budget? Ito pong nawan or ang bako? Wala po akong matandaan o boss. Definitely sa congressman, hindi po ako makausap sa fellow congressman. Mari ang naglagay niyan, proposal yan, initiative ng DPWH kasi nga po, marami rin pong request na dumarating sa kanila from mayors, from barangay captains, na seeking funding for various projects, hindi lang po flood control. So mari yun po ang pinopropose ng agency sa BICAM. Pero ako personally, hindi pa ako kumakausap sa mga congressmen for additional funding. Okay, so none. You can categorically say, sir, that you never asked for any funding for your congressional district for flood control projects, sir. Sa BICAM po, sa BICAM. Pero sumusunod tayo nung una, hindi ko lang matandaan. Pero sumusunod tayo sa secretary na i-include nyo naman ito. Hindi mo matandaan ikaw nga congressman Kalokohan mo. Itong lugar na ito, mas kailangan ito ang flood control. Yes, sir. Actually, yun ang kadalang isinasama sa NEP. Opo. Yun nga po yung tanong ko Kaya nga binapili ko po dun sa tanong na kayo po ba bilang congressman sumangguni, pumunta sa DPWH, kinausap ang DPWH at sinabi na pakisama naman ang Nawan at Baco dahil grabe ang baha namin. Yun po ang tanong ko, hindi po yung small committee at hindi po yung BICAM. Yes. Pinapating natin sa DPWH. Napikon na yung nagtatanong sa'yo, ang gulo mo DPWH na yun ang ating request na mapontuhan ang flood control project sa Baco, sa Nauhan, ibang bayan pa. Kung ikaw ba yung nag-request, ang tanong. At so you sought funding? So you sought funding? Yes, of course. Yun po normal, ginagawa yun. Kasi nga po, ang gumagawa ng NEP ay yung agency. Yung napopropose sa NEP, so kung ikaw pala ang gumawa din nun, so may posibilidad na ikaw din yung mga dahilan kung bakit sira-sira or nagkakahanapan ng proyekto dyan sa flood control dyan sa distrito mo. So ganun. Ito ay yung ahensya. In this case, sa flood control yung dami mo ng tinuro So para ba ating pakiusap, isama nyo naman ito sa inyong project proposal. Yes, sir. Yung iba lumalabas, yung iba naman karaniwang ay hindi. Ibang project ang lumalabas. Okay. At nung kayo po ay humiling na isama naman po ang Nawan at Baco, nabigyan ho ba kayo ng sagot? At kanino ho kayo Who did you speak to? Letter lang. I didn't speak. Just letter. Okay. And I did not even receive a reply. Basta nagpata tayo ng sulat, pero ang reply, nakikita lang natin na nasa NEP ay may mga specific projects na. Okay. Hindi natin chinek kung yun nga ba yung ating request. Alright. So, ang halaga, mayroong project na ibinigay ang DPWH. Balikan po natin yung accomplishment report, yung 3.8 billion sa Nawan. Galing po sa inyo ito, sa inyong accomplishment report. Kasi hindi to biruin mo 3.8 billion pesos. Tapos, yun nga, kagaya na sinabi ni Senator Ping Lacson, ang laki-laki ng pondo nyo na halos sobra-sobra dyan. Tapos ang daming sira na flood control at hanggang ngayon hindi pa tapos yung iba. So ano yan, additional request na naman ng budget at additional 3.8 billion na naman. Ganun yun. Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, funds are overflowing where the people of Nawan remain submerged in floods. What happened? Into whose pockets did the taxpayers' money flow? My question, Congressman, is, dahil nga nandun po siya, part and parcel ng inyong accomplishment report, sir, what happened? At 3.8 billion at submerged sa baha yung mga kababayan natin sa Nawan, anong nangyari doon? Well, katulad po na sabi ko kanina, according to DPWH, 200 kilometers ng riverbank ang kailangan lagyan ng dike. Hindi pa po na-close yung 200 kilometers na yan.
according to highways, 35 to 40 or maybe 50 kilometers pa lamang lalagyan. Yung pong baha ay doon pumasok sa mga lugar na wala pantay. Yung hindi yun nga yung katanungan nga din dyan. Ang laki-laki ng pondo dyan sa distrito mo, na halos sobra-sobra nga yung 3.8 billion. Bakit hindi nyo agad matapos-tapos at hindi nyo agad masolusyonan yung baha dyan? Ayun yung katanungan dun eh. Nalagyan na. Yes. Yung kulang pa po. Pa po niyan. Kulang pa po yan. Kaya ngayon nagawa na. Hindi yan kulang eh. Sira yan eh. Hindi naman kulang eh. No, ano kasi to, sira. Kitang-kita sa video na ginawa na tas nasira. Hindi siya kulang. Sabihin natin, ba't ang laki? Billions, ano? Well, yun nga ang problema. Billions ang nagawa na, pero hindi pa tapos. As per info from DPWH, 200 kilometers ng river ang kailangan sahan. Pero 35 to 40 kilometers parang daw ang nagagawa. Kaya talagang babahain. Bakit daw? Hindi mo alam. Kasi hindi pa tapos. Okay. Congressman, yung pong sinabi din ni Senator Ping, yung hatian dito sa proyekto, no? Ulitin ko lang po, 1% bond and insurance, 1% material testing, 8 to 10% daw contractors profit, 8 to 10% DPWH officials, 2 to 3% extra for district engineering office o yung tinatawag na reseta, 5 to 6% bids and awards committee, 20 to 25% politician or project proponent, and 0.5 to 1% commission on audit. How do you feel, sir, that there is a pie? Meron pong ganitong sinasabi. Ito yung hatian sa ito daw yung mga partihan diyan sa budget na yan. So may 5%, may 2%, 1%, 8.10%. Tapos ito kasama din ng DPWH office na merong 8 to 10, hindi pala 8 to 10%. Tsaka ito yung extra for district engineering office. Reseta kung tawagin, no? Ito ay 2 to 3%. Ito yung mga nangyaring hatian daw. Sabing hatian na sinabi ni Senator Ping Lacson that actually includes politicians. Well, that is very unfortunate indeed na meron kanyang hatian. Pero personally, wala po ako na-reach na ganyan na hatian. Hindi po ako nakipag-deal sa mga contractors, so I have no knowledge of that hatian na scheme. And while hindi po tayo kasama dyan. Opo, while we're at it, sir, dahil napag-usapan din po itong mga contractors, sabi nga din po ng COMELEC that they will initiate a motu proprio investigation on contractors who donated. Kung hindi mo man lang kahit papaano sinilip na baka yung contractor ng flood control na yan sa sobrang tagal na ng ginagawa yan at nasisilip na nga kayo dahil napakalaki ng pondo dyan, 3.8 billion pesos, hindi ka man lang umaksyon na bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagagawa at maraming sira dyan sa mga ginawang flood control. Ganun yun eh. Politicians, dahil nga po this is a violation of Section 95 of the Omnibus Election Code. Sir, ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba nakatanggap ng kahit na anong contribution mula po sa mga contractors? Yan na. Wala po, I can say that categorically na wala po tayong tinanggap na campaign donation sa mga contractors. Wala po nagbigay sa akin, wala nagkusan magbigay. Dahil nga siguro kita nila ako'y post noong nakarang eleksyon. Kaya siguro feeling nila wag nang pansinin yan, hindi niya kailangan ng campaign fund, kaya wala nagbigay po sa atin ng campaign donation, being dahil nga wala naman tayong kampanya, wala tayong naging kalaban. Yeah. Opo. Opo, I was actually nang sagot niya, no? Ang dami niyang paikot-ikot, samantala bahala na. Dito tanungin natin kung Ito. Panoorin nun natin to. Tama na ba to? Ito. Yung 4 na senador na involved dito sa sa COMELEC looking into questionable campaign contribution to some 2022 candidates. So ito maganda-ganda to. So ibig sabihin 2022 candidates. Hindi ito yung nangyaring halalan noong 2025. So, ito ay noong 2022 pa. So, sino ba yung mga napag-iwanan, no? So, sino kaya ito, no? So, panoorin natin.
May nakuha na ba kayo mga tip ngayon? Kasi malaki scandal siya ngayon and it's in the headlines. Meron na bang mga nagtitip sa inyo na itong contractor na to nagbigay dyan sa kandidatong to? Have you been receiving those tips? Meron na po simula nung maging controversial yung issue, naging napakalaki yung issue na yan, contract sa government. And that this is what we are telling the people. This is the high time na brought up yung issue ng Section 95, prohibited contributions, bawal pala. Eh nung nagpa-practice ako, Ma'am Ami, wala akong na-defend na ganyang klase na case. Wala rin ako na-filean na individual concerning that. Kasi parang acceptable kasi before acceptable na merong talaga nagbibigay at laging ini-invoke yung private capacity. I may be the president of the company, but at the same time, I am also an individual, a friend, a classmate, and therefore I can give financial help or support to a candidate. So mga ilan ng mga kandidato yung mga nakukuha niyong tip? Mga ilan na kaya yung apektado? Mga tatlo pa po ng mga candidates for national office ang So sino ba tong tatlo na to? Sino tong tatlong senador na to? Naku po, pero in fairness Chairman George Garcia, tikom ang bibig mo sa 18 million na overvoting at kung bakit mo pinagbubura ang files nung nakaraang halalan nung senatorial candidate voting, bakit tikom ang bibig mo dun sa isyong yun at maraming nagtatanong sa'yo. Oo, pero ngayon ang bilis mo atang magsalita mapatungkol dito sa mga senador na involved dito sa campaign contribution. Oo, na kino-question nyo ngayon. So, nakakapagtaka lang sa ibang issue, ang bilis mong magsalita, pero sa yung issue na tinatanong sa'yo noon pa hanggang ngayon, tikom ang bibig mo. Kita natin, meron po sa amin nag-tip sa Bulacan. So sabi, tingnan namin, incidentally, yun yung maging mainit na issue ngayon doon sa bandang area na Bulacan. Okay. Narinig ko rin yun, Chair. Kamag-anak, pwede magbigay yung kamag-anak. Kung kamag-anak contractor, pwede mag-contribute. Sa ating pong family code of the Philippines, ang mag-asawa nga po, bawal bawal mag-donate sa bawat isa. And doon sa contractor, wala pong distinction kahit po yung binanggit mo. Paano naman yun? Ilan na ang umamin na nung tumakbo si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos Jr. at sinabi na rin niya mismo ni Chavit Singson na siya ang gumastos, siya ang so halimbawa lang naman na itong si Chavit Singson na involved din sa mga sabihin na natin droga, sabihin na natin na flood control. So sabihin na natin na galing sa masama yung donasyon na yon. So tawag dito, bakit hindi nyo rin aksyonan yun? Hindi nyo rin pag-usapan. So nakapagtaka lang din 95, hindi naman po sinabing except if the contractor or the donor is related. Ay related, wala po naman nakalagay doon. Basta na sinabi, natural or juridical person. Yeah. Actually, I'm glad you brought that up. And ito pa. Ito pa yung nakakapagtaka. Bakit hindi nyo masita yung mga congressman na nagbigay ng ayuda na alam nyo naman nagkaka-issue sa 2025 national budget? Yung isang katanungan dyan. Di ba issue ng national 25 national budget? So, sakop yung AKAP, AIX, tsaka tupad doon na pinamahagi ng mga kandidato nung nakarang halalan na ginamit nila sa pangangampanya nila. Bakit hindi nyo rin aksyonan yan? Ayun yung katakataka dyan. Actually, why we invited you today, Chair, because the other night I went to your website to look for sources to cross-check it with the top contractors that President Marcos enumerated. Wala naman laman, sir, yung website. I mean, you can only see senators, party lists, and political parties in terms of the filed sources. But when you go into each person's name, all you can see is how much they declared in cash and in-kind contributions, but it doesn't give you the breakdown on who gave what. Are we ever going to get that information? Yes po, actually katulad po ng isang TV station
nag-request po sila sa amin ng specificity at saka details, we immediately gave the said, kasi po siyempre may bayad po ng mga administrative fees, and at the same time, doon sa mga attachments po kasi, meron kasi pong mga information that might violate the so-called data privacy. Opo, kasi po may mga for example po, yung treasurer, yung address nila, yung address nito, mga private individuals, and so therefore we would like to be very careful about it. And ang sabi lang naman po kasi ng SOSE law at ng aming resolution, yung SOSE per se, pero yung mga attachments we can likewise provide, provided yung mismong nag-request meron ding undertaking as regards the yung mga information that might violate the data privacy. So hindi yan public document, Chairman? Ginagawa na po natin public, basta may request po kahit paano para matrace lang po natin yung pong culpability rin kung sakasakaling ikalat yun. Like for example, if it will be used for investigative journalism, wala po tayong problem dyan at we will easily give in. In fact, ngayon po once na nag-request, binibigyan lang namin yung sarili namin mga 3 days, we will immediately give the details, the other documents as attached in the SOSE. So I have to ask for it pa pala. Dapat investigative journalism. Akala ko ba, Chair, sabi mo at the start of the election that you wanted, during campaign that you wanted the public to be part of this process. You want them to report. Mali, they look at your candidates, look what they declared, see if there's any inconsistencies. Tama. So how can they do that if we don't publicize it, right? Yeah, yung initial publication po natin, which is actually the main SOSE by itself. Siguro hinahanap po natin yung mismo mga attached documents dun sa SOSE. We will provide that naman basta may pero hihingin pa. The Philippine Star will request, then we will definitely allow the giving of other documents. Pero at least yung SOSE per se, we nasa website natin yan, kahit paano that can be the basis. Tama po kayo, maaaring wala doon yung mga specifics na sino ba talaga yung mga nagbigay na yan, yung individuals pinangako na yan. Mo rin yan dati. Tapos ngayon, hindi mo na kayang gawin. And we will have to really balance lang po yung issue lang ng data privacy. Kasi po, yung data privacy, yung law natin on data privacy versus yung SOSE law, mas latest po kasi yung data privacy law natin kaysa doon sa SOSE law natin. And so, that became problematic to us. Pero yung katulad ng PCIJ, kahit po yung right to know right now, we always give these documents to them. Okay, I will file a request soon. Investigative journalist ka ba? Chairman, linawin ko lang sinabi nyo, you are looking at 3 national candidates. Senador yun wala naman ibang national candidate. 3 more apart from 1. Bali, 4 na senador. 4 senators. Linked to contractors' contributions. Nako, sino kaya itong mga to? Yes po, basta po ang sa amin is yung mga contractors who gave contributions to the campaign this year. Yes, but because of the reports that we received coming from the public. And so titingnan lang po na in 2022 saka ngayon. 2022 lang po muna, Ma'am Ami. 2022 pa lang. Okay. Yes, wala. Yung 25 po kasi, alam niyo po, 42,000 candidates lahat yung nag-file ng kanilang SOSE. And we have 61 candidates for senators. Actually po, ongoing na sana yan. Kaya lang, sabi natin doon sa opisina na in charge, sandali, pakitingnan niyo muna yung 2022 kasi nga po, mainit yung issue and we don't want to be blamed by the public na baka hindi man lang kami kumikilos. Kaya sabi namin, focus muna sandali sa 22 and then we can go na sa 22. Nako, alam nyo, may kutob ako dito isa ito sa mga sa mga gagawing panakipbutas na naman sa mga issue. Oo, sa senador, sa mga senador naman. So alam naman na natin na isa diyan sa 4 na senador na sinasabi ni Chairman George Comelec Garcia si Senate President Chis Escudero. Oo, isa sa mga nababalitaan na involved sa mga questionable campaign contribution. 'Di ba? So alam na natin na isa siya doon. So sino pa yung 3? No, maaaring sino ba yung mga congressman na yan? Na mga senador na yan. Maaaring pwede nating pangalanan ngayon agad kasi nakikita natin na etong issue nito
na inilalahad ngayon ng COMELEC paninira, hindi matatawag din na paninira. Ito ay demolish job, paninira na rin pala, demolish job sa mga senador na kumampi sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So pwedeng nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Villanueva, at siguro hindi ko nadagdagan, basta ang number 1 diyan si Senate President Chis Escudero, no? So ito ay panibagong diversion na naman para tumbukin at ma-impeach etong mga senator na to. Ang tanong dito, kapag na-impeach yung 4 na yan at mapatunayan na meron ngang questionable campaign contribution sa mga contractor na involved sa flood control, dapat lahat hindi lang silang porket bumoto or bumoto sa archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung usapang questionable campaign contribution lamang, yung AKAP, AX, tsaka kabilang na rin po yun sa pork barrel. Maraming mga senador, mga congressman na nagsasabi na yung pamimigay ng ayuda sa panahon ng eleksyon parte ng pork barrel yun. So bakit hindi inaaksyonan ng COMELEC? So isa yan sa mga katanungan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa 4 na senador na di umano ay ayon kay COMELEC Garcia ay involved sa flood control issue sa 2025 national budget, no? Sa tingin nyo, sino-sino kaya itong 4 na senador na ito? At kayo ba ay naniniwala na ito na naman na isang diversional tactic ng Administrasyong Marcos para matabunan ang issue sa nakawan dyan sa flood control na yan? At ito ba ay isang demolition job laban sa mga senador na kumakampi or tinatawag na bumoto sa archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Comment nyo lang po dyan, at syempre pakisama na rin yung join button, super thanks, at like and share, and comment nyo na rin po para babasahin na lang po natin yan sa pagtapos. Babasahin na lang po natin yung mga komento nyo na yan, at syempre pakilike na rin ng ating video na to para mapanood pa po na iba pa nating mga kababayan. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace, and bye bye.